Mga kapuso, tumangging humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Tacloban School shooting ang developer ng violenting online game na Gorebox. Ano nga bang makikita sa larong ito na sinasabing kinahimalingan ng isa sa binatilyong shooter? Nakatutok si Bea Pinlac. Sa unang tingin, mukhang pambatang computer game na mala Minecraft at Roblox. Pero Welcome to Gorebox, where brutality knows no bounds. ito ang Gorebox na likha ng German game developer na F2 Games at libreng nada-download para sa PC at Android devices. Dahil violent ang nilalaman, hindi na namin ipapakita ang ilang bahagi ng trailer. Pero kasama rito ang barilan, rambulan at mga madugo at karumal-dumal na misyon. Isa itong tinatawag na sandbox video game kung saan pwede kang magdisenyo ng mga karakter at gumamit ng iba't ibang uri ng armas at pampasabog. Kaya ang Pan-European Game Information o PEGI, ang standard video game rating system ng Europa, binigyan ito ng rating na PEGI 18. Ibig sabihin, for adults only. Pero ang video game na ito, sinasabing kinahumalingan umano ng isa sa estudyanteng shooter sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaya naman sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa susunod na linggo ukol sa Tacloban School shooting, gusto sanang ipatawag ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang developer ng Gorebox na si Felix Philip. Pero ayon kay Ontiveros, sa ipinadalang tugon ni Philip, tumanggi siyang humarap sa pagdinig. Dismayado si Ontiveros dahil marami pa naman daw sana siyang nais itanong sa game developer. Sabi pa ni Ontiveros, hindi naman niya sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedyang ito. Pero kung meron daw online environment na maaaring naging bahagi ng pagkalantad ng mga bata sa karahasan, dapat daw siyasatin ito. Sa pahayag naman na pinadala niya sa GMA News, sabi ni Philip, bagamat tumanggi siyang dumalo sa Senate hearing, handa naman daw siyang makipagtulungan sa hiwalay na imbestigasyon. Tulad daw ng ibang tao, gusto niyang ma-establish ang facts at sa abot ng kanyang makakaya ay tutulungan daw niya ang mga otoridad sa Pilipinas na kanya na raw kausap. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga biktima, hindi na raw siya magbibigay ng mga spekulasyon habang nangyayari ang imbestigasyon. Pero giniit niya, nilikha ang Gorebox para sa adult audience. Hindi raw ito nilikha para sa mga player na under 18 years old. Nauna rito ay pansamantala ng ipinagbawal ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorebox sa Pilipinas. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.